So this will be our last Sunday para sa ating series natin ang magandang nating gawan. Ano? So marami tayong napag-usapan tungkol kay Jesus. Naka 6 Sundays na po tayo, pang 6 na Sunday na natin to. Ano? So kailangan tapusin mo na kasi pag dito tinapos, baka abutin tayo sa 2 taon tungkol kay Jesus. Kasi marami talaga dapat pag-usapan, kailangan pag-usapan when we talk about Jesus. So, Jesus is our main message. Sa mga pinag-aralan po natin, I hope na nakuha po natin na kaya natin pinag-uusapan si Jesus kasi we have to acknowledge na si Jesus yung ating Lord at si Jesus ay Diyos natin. Amen po? So, hindi lang siya Lord. At napag-aralan din natin, He is supreme sa lahat ng creation, supreme siya sa lahat ng authority, supreme siya sa lahat ng church, sa buong church. Ano? And ma-recognize din natin na si Jesus yung mayroong highest authority sa buhay natin. At ang goal natin, ang greatest goal natin, makilala si Jesus. Sabi sa kanila, know Him. Ano? So, hindi lang siya makilala intellectually, hindi lang natin siya binabasa, hindi lang natin siya pinag-uusapan, kundi meron tayong malalim na relationship kay Jesus. Yung makita po natin na bawat isa sa atin, personally, meron tayong deep hunger, meron tayong thirst para makilala si Jesus, yung in love ka kay Jesus. Tama mo sa tabi mo, love mo ba si Jesus? Love mo si Jesus. Ano? Yung talagang, yung in love ka kay Jesus, na gusto mo siya lagi nakakausap, gusto mo siya nakakasama, gusto mo lagi nagpe-pray, yung pakiramdam mo sa sarili mo, kulang ka, pag hindi ka nakapag-pray, pag hindi ka nakapagbasa ng Bible, pakiramdam mo sa sarili mo, kulang ka. Ano? At napupunuan lang yung kulang na yun pagka nag-spend ka ng time with the Lord. Pag nagpe-pray ka, nagde-devotion ka, nagbabasa ka ng Bible, doon ka na kukumpleto. Ano? Kumbaga, kailangan talaga dumating ka doon sa ganong mindset, sa ganong level na talagang hinahanap-hanap mo yung presence ni Jesus. Hinahanap-hanap mo yung Word of God. Gustong-gusto mo na nakapagbasa ng Bible. Gustong-gusto mo na nakapag-pray. Kasi nga, inilag ka kay Lord. Ano? And last Sunday, pinag-usapan natin, tayo ay tinawag para maging follower ni Jesus. Para maging disciple. Pero masasabi mo, disciple ka na ba? Disciple ka na ba? Ano? So hindi po, nagtayo si Jesus ng religion para magkaroon ng maraming mga believers. Ano? Hindi believers yung hinahanap ni Jesus. Ang hinahanap ni Jesus ay disciples. Sino sa inyo nag-memorize ng Mark chapter 8 verse 34? Diba sabi doon? Whoever wants to be my disciple must deny himself, take up his cross, and follow me. Ano? So hindi lang tayo believers kay Jesus, hindi lang natin siya pinapaniwalaan, hindi lang natin siya na-receive, hindi lang natin siya in-accept, nagpa-follow tayo. Ano? So ang follower, ginagawa natin kung ano yung inutos sa atin. Ano? Kung yung example ng sinimula ni Jesus, sinusundan natin yun. Sinusundan natin yung example niya. Kung yung tinuro niya, inaaral natin, tapos pinapamuhay natin. Ano? Merong isang company, share ka lang, merong isang kwenta lang po. Merong isang company na merong CEO, tapos sabi niya sa company niya, magbabakasyon muna ako. Sabi ng CEO, magbabakasyon muna ako, tapos iiwan ko muna kayo muna bahala sa company, kayo muna bahala sa building, sa opisina. Aalis muna ako. No? So, ginawa ng CEO, umalis na siya, nagbakasyon na siya. Tapos, ang ginagawa ng CEO, nagpapadala siya ng mga letter. Doon sa letter na yan, may mga instructions. Ano? Sinusulatan yung mga employees niya. Tapos, binibigyan niya ng instructions, paano gagawin niya sa company, paano gagawin niya sa building, paano gagawin niya sa business. Ano? So, sinusulatan niya. So, ang ginawa ng employees doon sa company, ang ginagawa nila, ano? Binabasa nila yung letter. Tama naman, syempre, babasahin yung letter. Tapos ginagawa nila, pinag-aaralan nila, ano yung sinabi ng boss, ano sinabi ng CEO natin. Ano? Every week, mag-meet tayo. Ginawa ng mga employees every week, we will meet. Tapos yung letter ni boss, babasahin natin, pag-aaralan natin, pag-uusapan natin. Ano? Ano ibig sabihin ng word na sinabi ni boss? Ano? Tapos ano sinasabi niya? Ano ibig sabihin ng kanyang mga letters? Tingnan natin yung mga word for word. Tingnan natin yung grammar ng sinabi niya. Tama ka niya? Tapos after ng ilang mga buwan, bumalik na yung boss. Nakita niya yung building, parang
ang dumi na, tapos may mga damo-damo na kung saan-saan, ang gulo na ng mga opisina, tapos pinik niya yung mga tao. Sabi nito sa mga tao, anong ginawa niyo sa letter ko? Sabi ng mga tao, ay, boss, ginagawa pa namin, binabasa namin. Pinag-aaralan namin yung letter mo. Ano? Ang tanong ng boss, ginawa niyo ba? Yung nakasulat na sa letter. Eh, hindi boss, basta binasa namin, pinag-aaralan namin. Nakuha niyo po yung kwento? Ano? Minsan, naging gano'n na lang yung mga Kristiyano. Binabasa natin yung Bible, pinag-aaralan natin yung Bible, kaya lang din, na-apply. Ano? Ang expectation po sa atin ni Jesus, kaya tayo binigyan ng Bible, hindi lang para basahin, hindi lang para aralin, kundi ipamuhay, i-apply. Ano? Sa pagbalik natin sa heaven, hindi tatanungin na Lord kung ilan na yung nabasa mo, ilan na yung pag-aralan mo, ilan na yung na-memorize mo. Importante yun. Pero, ang pinaka-importante, ilan yung nagawa mo? Ilan yung naipamuhay mo? Nakuha po natin? Kaya kung hinahanap ni Jesus sa atin ay follower. Sabi sa tabi mo, follower. Mga disciples. Ang mga Hudyo, Israelites, mga Jews, hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Messiah. Pag may kilala kayong Jew, Hudyo, Israelite, hanggang ngayon hinihintay pa rin nila yung Messiah kasi hindi sila naniniwala na si Jesus na yun. Tayo naniniwala tayo, si Jesus na yung Lord. Si Jesus na yung Messiah na dumating. Ang hinihintay na lang natin, second coming. Sila naghihintay pa rin ng first coming. Pero para po, darating yung time, maniniwala din sila. Kaya para sila maniwala, kailangan may mag-share ng gospel sa kanila. At tayo yung gagamitin nito. Sabi sa kanila, ikaw yung gagamitin. Yan. So, tingnan natin yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. Sabi mo sa katabi mo, Christ's love. Dahil mahal tayo ni Jesus, naintindihan natin yung pag-ibig ni Jesus Christ. Yun yung nagtutulak sa atin. Intindihan mo? Intindihan mo natin? Yung love ni God, yung love ni Jesus sa atin, yung nagpupush sa atin, yung nagtutulak sa atin para i-share si Jesus sa iba. Kaya po, pag hindi mo naintindihan yung love ni Jesus, pag hindi mo naintindihan yung love ni God, pag hindi mo naintindihan yung love na meron si God sa atin, yung paano kanya minahal, paano kanya tinanggap, paano kanya pinatawad, kung paano siya nagsakripisyo para sa'yo, kung paano siya nagpo-provide sa'yo, paano siya naging shepherd sa atin. Pag hindi natin naintindihan yun, hindi ka mapupush. Naging parang F na. Hindi ka mapupush. Na i-share si Jesus sa iba. Pero si Paul, sabi niya, naintindihan niya yung love ng Panginoon, kaya napupush siya, napukumpel siya, napipilitan siya, namomotivate siya, na i-share si Jesus sa iba. Sabi niya, convince tayo, mayroong isang namatay para sa lahat. At dahil namatay si Jesus para sa lahat tayo namatay. Ibig sabihin nun, lahat tayo, yung old self natin, patay na. Sabi sa tabi mo, patay ka na. Natuloy natin. Sabi sa sumunod na verse, He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. So, hindi na tayo mabubuhay para sa sarili natin. Sabi sa tabi mo, hindi na ikaw. Hindi na tayo ang bida ng buhay natin. Diba? Sa buhay ko, hindi na ako ang bida. Hindi na ako magaling. Hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Hindi na ako nagtatrabaho para sa sarili ko. Sabi na, kanina tayo mabubuhay? For Him who died for them. Yung life natin, para na doon sa namatay para sa atin. Yung pamilya natin, mahal tayo. Tama? Mahal tayo ng pamilya natin, mahal tayo ng kapatid natin, magulang natin, mahal tayo. Yung anak natin, mahal tayo. Pero, isa lang yung namatay sa cross para sa atin. Tama? Kaya, although we love, mahal din natin yung ating kapamilya, pero, namumuhay tayo para doon sa namatay sa cross para sa atin. We no longer live for ourselves. We live for the one who died for us. Let's say amen. Tapos from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here.
Ano? Pag na kay Kristo ka, bagong nilalang ka na, new creation ka na, meron ka ng bagong buhay. Yung luma nating life, patay na yon. Dahil namatay si Jesus sa cross, yung pagkamatay niya sa cross, kasama tayong namatay doon. Ano? Yung, kung sino man yun, yung Alvin, yung Vera, yung Charles, yung Arjin, yung Migs, ano? Yung lumang tayo na mayabang, yung lumang tayo na sinungaling, yung lumang tayo na may bisyo, yung lumang tayo na nagmumura, yung lumang tayo na malibog, no? Lahat tayo yun. Yung lumang tayo na hindi nag-iisip kay God, independent kay God, hindi nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Bible. Yung lumang tayo na yun, patay na yun. Sabi sa kagawang, patay na. Ano? Bago na tayo. Kaya tayo tawag sa atin, na born again. Pinanganak na muli. Meron na tayong bagong buhay. Yung bagong buhay natin na yun, pinanganak na tayo ng anak ng Diyos. Lahat ng meron si God, lahat ng characteristics na meron si God, nasa sa loob mo na yun. Ilalabas mo na lang. Nakuha pa natin? Ano? Diba ang baby? Ang baby, pag pinanganak siya, baby pa lang siya. Hindi pa niya kayang kumain, hindi pa niya kayang maglakad, tama? Hindi pa niya kayang magsalita. Pero, yung ability na maglakad, magsalita, kumain mag-isa, nasa baby na yun. Hihintayin mo na lang na lumaki, tumanda. Pagka yung 10 years old na siya, hindi pa rin niya kayang magsalita, may problema na yun. Tama? Yung pa-check up ko na sa doktor. Kasi ang normal, pag 10 years old na, kaya na niya kumain mag-isa, kaya na niya magsalita, kaya na niya lumakad mag-isa. Lalabas ng pusa yun. So tayo, bilang born again, bilang anak ng Diyos, yung characteristics na mayroon si God, yung pagiging holy, pagiging loving, pagiging forgiving, pagiging patient, pagiging kind, lalabas yun. Yung self-control, yung pagiging joyful, lalabas sa atin yun kasi anak tayo ng Diyos. Pag hindi lumalabas, baka hindi pa anak ng Diyos. O kaya, hindi pa, baby pa rin. Nakuha natin? Ano? Pag hindi pa lumalabas, baka baby pa, o kaya baka hindi pa nag-born again. So yan all this is from God. Ano lahat nun, yung life natin, yung bagong life natin, yung pinagpatawad sa atin ng Lord, yung pagiging new creation natin, yung love ng Panginoon, lahat yun from God. Who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So, ang ginawa ni Jesus, reconciliation. Sabi sa tuloy mo, reconciliation. Reconciliation. Ano? Pinagkasundo tayo sa Diyos. Ang katotohanan ko, nung wala pa si Jesus, nung wala pa tayo kay Jesus, kaaway tayo ng Diyos. Kasi nga nag-rebel tayo kay God. Ano? Gusto natin tayo nasusunod. Tama ba? So, hanggang ngayon, minsan gusto natin tayo pa rin nasusunod. Na oras natin, schedule natin, kung anong gusto natin gawin, kung anong gusto natin isipin. Minsan tayo pa rin nasusunod. Ano? Pag tayo nasusunod, nagre-rebelde tayo sa Diyos. Kasi sino dapat nasusunod? Si God dapat. So, nung wala tayo kay Jesus, kaaway tayo ng Diyos. Kasi rebelde tayo. Pero dahil kay Jesus, dahil sa kanyang death on the cross, pinagkasundo tayo sa Lord. Kaya naging anak tayo ng Diyos. Sabi nga tayo ng ministry. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. So dahil kay Jesus Christ, hindi na binibilang yung kasalanan natin. Ano? Kaya pag sinuko mo yung life mo kay Jesus, diretso ka na sa langit. Ano? Si God, meron siyang book. Sabi sa akin, mayroong book. Doon sa book, nakalista lahat ng ginawa mong kasalanan. Pero pag tinanggap mo na si Jesus, sinuko mo na yung life mo kay Jesus, yung lahat ng kasalanan mo, hindi na bibilangin. Kasi, bakit? Binayaran na ni Jesus. Kaya lang, kung wala pa si Jesus sa life mo, kung meron pang kakilala na wala pa si Jesus sa life niya, yung kasalanan niya bilang. Ano? Kahit isa lang yun, pupunta na siya sa impyerno. Yun ang problema. Ano kaya yung mga tao, kailangan po nilang makilala si Jesus. Kailangan i-surrender nila yung life nila kay Jesus. Para, pag sinurrender mo yung life mo kay Jesus, hindi na bibilangin yung kasalanan. Nakuha po natin? So, ganun tayo pinagkasundo ni Jesus kay God.
No? Dahil binayaran yung kasalanan natin, ano man yung nagawa mong kasalanan in the past, tapos yung magagawa mo pang kasalanan mamaya, bukas, next week, next month, next year, ano? Kung ano man magagawa mong kasalanan, hindi na bibilangin yan. Dahil kay Jesus. Nakuha natin? Ano? Dahil may license yun para magpatuloy tayo sa kasalanan. Tapos, tuloy natin, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Now, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. No? Yung tinatawag natin divine exchange. Yung siya na walang kasalanan, naging kasalanan. Tapos yung righteousness niya, ibinigay sa atin. So pagkalit na tayo ni God, wala tayong kasalanan. Hindi na binibilang yung kasalanan natin. Righteous na tayo. Pag tinignan si Jesus, yung kasalanan natin, napunta kay Jesus. Kaya nung kailangan niya mamatay sa cross para patayin yung kasalanan. Nakuha ba natin? So yung kasalanan natin, kinuha ni Jesus, yung righteousness ni Jesus, binigay sa atin. Ano? Kaya tayo, tingin na sa atin ni God, malinis na. Sabi sa tabi, malinis ka na. Malinis ka na. Ano? Kahit yung mukhang hindi. Ano? Malinis na tayo ng Panginoon. Sa title po natin this morning ay Represent Him. Sabi sa tabi mo, represent Him. Sige ba, sabi sa tabi mo, represent Him. Represent Him. Yan. So, ang gusto po ng Panginoon, pinag-aralan natin yung si Jesus, tungkol kay Jesus, kung sino siya, kilalanin natin si Jesus. Ngayon po, ang gusto natin, kaya natin gustong isa sa mga reasons po, kaya natin gustong makilala si Jesus, kaya po, tayo magpa-follow kay Jesus, kaya tayo nag-build ng relationship kay Jesus, kaya hindi pa tayo namamatay at buhay pa tayo dito sa earth. Kasi po, habang nabubuhay tayo, anong gagawin natin? I-represent natin si Jesus. Ano? Kaya buhay ka pa. Hindi kami katabi mo, buhay pa. Ano? Humihinga pa. Ano? Hanggat buhay yan, kaya pa tayo nabubuhay pa, kasi i-represent natin si Jesus. Hindi lang sa loob ng church. Ano? Hindi lang tayo mukhang Jesus sa loob ng church. Lalo po sa labas ng church. Doon po tayo dapat mas mukhang Jesus. I-represent natin si Jesus sa labas ng church. Sa family natin, sa school, sa work, sa business, kung nasan man tayo, i-represent natin si Jesus. Ang gusto po natin, ang makita sa atin, ang naririnig sa atin, si Jesus. Hindi tayo. Kaya sabi kanina sa binasa natin, hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Ano? Hanggat nabubuhay tayo para sa sarili natin. Ano? Hanggat nabubuhay tayo para sa sarili natin, ang makikita sa atin, sarili natin, hindi si Jesus. Nakuha natin? So, kailangan bumuhay tayo para kay Jesus, para si Jesus ang makita sa atin. No? So, paano natin siya i-represent? Unang point natin, ministry. Sabi sa tulo, ministry. No? Binigyan tayo ng ministry, sabi sa verse 18. Now, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. So, binigyan po tayo ng ministry. Bawat isa sa atin, mayroong ministry. Sabi sa tulo mo, may ministry ka. Ang ministry po, hindi lang para sa pastor, hindi lang para sa mga leaders, ang ministry para sa lahat. Sabi sa tabi mo, lahat. So lahat po tayo may ministry. Ano? Si Jesus, nung bumaba siya sa earth, nagsimula siya ng ministry. Anong ginawa ni Jesus? Nagturo siya. Nag-share siya ng Word of God. Nagpagaling siya ng may sakit. Ano? Gumawa siya ng mga miracles. Nag-lead siya, nag-disciple siya. Yung ministry po na ginawa ni Jesus, itutuloy natin. Sabi sa tabi mo, itutuloy mo. Ano? Bawat isa po sa atin, hindi po pastor lang. Bawat isa sa atin, itutuloy natin yung ministry. Binigay sa atin yun kasi follower tayo ni Jesus, disciple tayo ni Jesus. Ano? Yung ministry niya ng pagtuturo, pag-share ng Word of God, pag-disciple, pag-lead, pag-pray, pagpapagaling, paggawa ng miracles, itutuloy natin yun. Amen po? Ano? So every disciple is called to continue the ministry of Jesus. So lahat ng disciple, lahat ng follower ni Jesus,
Tayo po dito sa church, hindi tayo nagbibilang, binibilang natin yung attendance, pero hindi attendance lang ang hinahanap natin. Hindi believers lang. Ang mas binibilang po natin, ilan dito yung disciples? Ilan dito yung follower ni Jesus? Kasi, ang gagawa lang talaga ng ministry, hindi believer. Ang gagawa ng ministry, hindi yung attender. Kasi ang attender, gusto lang umattend. Diba? Ang believer, naniniwala lang kay Jesus. Pero ang disciple ng follower, yan yung gustong mag-ministry. Sila yung gusto na magtuloy ng ministry ni Jesus. Gustong mag-serve. Gustong mag-share ng gospel. Gustong mag-share ng word of God. Gustong ipakilala si Jesus sa ibang tao. Gustong mag-pray. Gustong magpagaling ng mga tao. Gustong gumawa ng mga miracles. Yung mga disciples yun. Nakuha po natin. So tayo po, gusto natin dito, bawat isa sa atin maging disciple. Maging follower ni Jesus. Kasi gusto po natin, naghahanap po si Jesus, naghahanap si Lord, ng magtutuloy ng ministry. Kasi darating yung time, lahat tayo tatanda. Lahat tayo mamamatay. Sabi sa tayo, mamamatay ka rin. Mamatay ka rin. Una-una lang. Kailangan may magtutuloy. Yung ginagawa mo, kailangan may magtutuloy. Yung ginagawa ni Ate Vera, ginagawa ni Ate Mai, kailangan may magtutuloy doon. Ginagawa ni Lisa ni Moses, kailangan may magtutuloy. Ginagawa ni Mama Tess, kailangan may magtutuloy. Kaya kailangan ng disciples. Nakuha po natin? Ang trabaho po namin pastor, ang trabaho ng mga leaders, mag-train. Ito-train lang po tayo. Para bawat isa sa atin, gagawa ng ministry. Hindi po pastor, para siya lang yung mag-ministry. Hindi, may pastor naman kami, may leader naman kami, siya lang yung gagawa. Hindi po ganun. Hindi yun sila yung gagawa ng ministry. Ang trabaho po ng pastor at leaders, i-train yung mga tao para lahat tayo, lahat ng disciples, mag-disciple tayo at mag-prepare tayo na gumawa ng ministries. Nakuha po natin? So yung ginagawa ko po, darating yung time, isa sa inyo gagawa ko. Nagtuturo ng Word of God, nagtuturo ng life class, nagtuturo ng yung mga ginagawa dito, kakanta, tutugtog, may ibang gagawa. May magtutuloy. Nakuha po natin? Yan. Next point natin, message. Sabi sa tayo, message. Message. Una, binigyan tayo ng ministry. Pangalawa, binigyan tayo ng message. So that God, sabi sa verse 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He is committed to us the message of reconciliation. So binigyan tayo ng responsibility, binigyan tayo ng privilege na i-share yung message ni Jesus Christ. So una po, binigyan tayo ng pinagkatiwalaan tayo ni Lord na ituloy yung ministry niya. Pangalawa, yung message niya, tayo mag-share. Kasi si Jesus sumakit na sa langit. Sino magtutuloy ng message niya? Sino mag-share ng message niya? Sabi niya sa mga disciples, go kila Peter, James, and John, kila Matthew, Bartholomew, kila Andrew, kay Thomas, kay Philip, kay Nathaniel, kay Judas, kay Thomas. Sabi niya sa kanila, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So lahat ng tinuro ni Jesus, lahat ng sinabi ni Jesus, pinapasa sa atin. Binigyan tayo ng message. So every disciple has the privilege and responsibility to share the message of Jesus. Kung ano man yung message ni Jesus, yung tinuro niya, ipapasa natin sa iba. Nakuha po natin? Diba? Yung kanina, yung ministry, tutuloy natin. Ngayon naman po, yung message ni Jesus, ipasa mo sa iba. Pinapasa mo sa atin, sa akin po, may nagpasa noon, may nagturo noon, pinapasa ko rin sa inyo. Tapos kayo naman po, ipapasa niyo sa iba. At yung pag-message po na binigay sa atin ni Jesus, it's a privilege, it's an honor na makapag-share ng gospel, makapag-share ng message ni Jesus. And it's a responsibility. Privilege to the same time, responsibility. Kasi pag hindi mo share, paano sila maniniwala? Nakuha ninyo? Di ba sabi kanina sa verse, hindi na pala binibigang ni God yung kasalanan ng mga tao. Basta isuko na lang yung life nila kay Jesus. Kailan
paano nila malalaman? Paano nila makikilala si Jesus? Paano nila maririnig yung gospel? Paano nila maiintindihan yung word of God kung walang mag-share? Diba? Paano sila maniniwala kay Jesus kung hindi mo sila sa share? Kasama natin silang kumakain, kasama natin silang nagkakape, kasama natin silang namamasyal. Kaya lang, ikaw pupunta ka sa langit, sila baka hindi. Kailangan may mag-share sa kanila. Nakuha ba natin? Ano? So, para po ang magpupush po sa atin, ang magpukumpel sa atin para mag-share sa kanila yung love ni Jesus. Kailangan maintindihan po natin, mapuno tayo ng love ni Jesus. Sabi mo nga ngayon, sabi mo sa Lord, Lord, punuin mo ako ng love mo. Lord, punuin mo ako ng love mo. Para makumpel po tayo, push tayo, share si Jesus sa'yo. No? So, binigyan tayo ng message. Pangatlo po, messenger. Sabi mo, messenger. Messenger. No? Pangatlong point natin, messenger. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal to us. We implore you on Christ's behalf, being reconciled to God. Familiar po kayo sa ambassador? Ano? Yung ambassador, diba, meron tayo dito sa Pilipinas, merong ambassador from US, may ambassador from Japan, may ambassador from China, may ambassador from sa iba-ibang mga bansa. Yung mga kasundo ng Pilipinas, may ambassador sila dito. At yung tinitirahan nila, ang tawag doon ay embassy. Ano? So, kahit po, bawat isa ng mga bansa, may pinapadala na ambassador doon sa mga lugar na yun, sa mga bansa. Ano, sa atin dito sa Pilipinas, may iba-ibang mga ambassador. Ang purpose po ng ambassador, kaya siya nasa Pilipinas, para yung policy, yung message ng government nila, mapapadala sa bansa natin. Nakanya pa? So, meron siyang messenger. So, kung ano man yung sasabihin ni, for example, yung ambassador ng US, kung ano man yung policy ng US, yung policy ng US government, yung mensahe po ng US government, napapadala sa Pilipinas through the ambassador. Ano? So, tayo po sinasabi ng Bible, tayo yung ambassador ni Christ dito sa earth. So, ano ibig sabihin nun? Yung policy ng government ng heaven, yung message ng government of heaven, paano mapapadala sa earth? Through the ambassador, through us. Ano? So tayo yung ambassador ni Jesus. So bilang ambassador po, ang ambassador, kung familiar po kayo sa mga government, sa politics, ano, ang ambassador po, hindi siya pwede magsabi ng sarili niyang opinion. Hindi siya pwede magsabi ng gusto lang niya sabihin. Kasi po, meron siyang tinatawag na official capacity. Anything na sasabihin po niya, official statement yun. So, pwede lang niya sabihin yung official statement from the government na nire-represent niya. Nakuha po natin? Kaya po tayo mga disciples, mga followers ni Jesus, hindi na tayo pwede nag-bad words. Hindi na tayo pwede nagmumura. Kasi hindi na yun yung language natin, hindi na yun yung message natin. Nakuha po natin? Ano? Pag nakakita po kayo ng ambassador, lagi pong maayos yung suot niya. May nakita po ba kayo ng ambassador na naka-shorts, naka-sando? Naka-sexy na damit? Ganun pa nakita na kayo ng ganun ambassador sa TV? Wala pa naman ano? Di ba usually, pag nakita natin yung mga ambassador sa TV, naka-maayos na suot. Pagka US ambassador yan, naka-comment tayo, naka-Amerikano. Ano? Tayo po, pagka yung ambassador natin, pag pumunta sa ibang bansa, naka-baro, naka-Pilipiniana, naka-maayos na suot. Kasi po, nire-represent yung government. Kaya po tayo bilang followers ni Jesus, hindi na tayo yung suot natin, kailangan decente. Intindihan po natin? Kailangan maayos. Kaya po, kasi tayo yung messenger ni Jesus. So, hindi lang po tayo binigyan ng ministry, hindi lang tayo binigyan ng message, tayo mismo yung messenger. So, hindi tayo pwedeng, sabi mo sa atin mo, hindi salita lang. Hindi salita lang. Ano, nakikita ko sa gawa. Nakikita sa pananamit natin, nakikita sa kilos natin. Kasi yung messenger tayo.
tinitignan po tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Yun ba yung ugali, yun ba yung itsura ng mga disciples ni Jesus Christ? Ano? Yun ba yung itsura, ugali ng mga anak ng Diyos? Ng mga kabilang sa kingdom of God? Ano? So messenger po tayo. Binabasa tayo mismo yung letter, tayo mismo yung sulat ni God na binabasa ng mga tao. Sa ayaw at sa gusto natin, tinitingnan po tayo ng mga tao. Pinapanood tayo ng mga tao. Yes, hindi tayo perfect. Tama ba? Hindi tayo perfect, pero ang goal po natin, unti-unti, pinagpapabago tayo sa Lord. Para may nakikita po pagbabago sa buhay natin. Ano? Yung dati, hindi ka nagpe-pray, ngayon nagpe-pray ka na. Dati hindi ka nagbabasa ng Bible, ngayon nagbabasa ka na ng Bible. Ano? Dati, yun nga, nagmumura ka, ngayon hindi ka na nagmumura. Dati, umiinom ka pa ng alak, ngayon hindi ka na umiinom ng alak. Ano? Kasi nagpapabago tayo sa Lord. Ano? Sabi sa tabi mo, bago ka na. Bago ka na. So tayo po yung ambassador ni Jesus. Ngayon po, you cannot represent someone you do not know. Tama? Hindi mo pwedeng i-represent yung taong hindi mo kilala. Kaya po, kailangan kilalanin natin si Jesus. Kaya ang goal natin is to know Him. Kilalanin natin po siya, magkaroon tayo ng deeper relationship kay Jesus, basahin natin yung Bible, kasi you cannot represent someone you do not know. Ano? Kaya po tayo nagpapalalim ng relationship kay Jesus para mas may represent natin siya. Ano? Hindi po natin kailangan magsuot ng puting damit. May nakikita ba kayo mga ganun? Ano? Nakaputing damit? Lagi nakaputing damit. Pag Sunday, nakaputing damit. Hindi ganun yung pag-represent kay Jesus. Na, hindi mo kailangan magsuot ng puting damit. Basta decente lang. Nakaw po natin? Yung pag-represent po natin kay Jesus, yung paano siya magsalita, diba? Ano yung mga principles na meron si Jesus? Ganun principles din. Ganun din principles yung pamumuhay natin. Hindi tayo, alam niyo po, ang Pilipinas, nag-ooperate po, nakakalungkot man sabihin, pero nag-control po tayo ng greed. Greed sa pera, greed sa kapangyarihan, sa posisyon, greed sa attention. Ganun yung nag-ooperate sa bansa natin. Tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mga followers ni Jesus Christ, iibahin po natin yan. Ano? Kaya po, yung mga principles na meron yung Kingdom of Heaven, principles na meron yung ating hari, ganun po yung ipapamuhay natin. Ano? Hindi tayo naghahabol sa pera, hindi tayo naghahabol sa posisyon, sa kapangyarihan, sa atensyon. Ano? Ang hinahabol natin, magawa yung pinapagawa ni Jesus. Can you say amen? Amen. No? So every disciple is called to represent Jesus, our King, and His kingdom. So yung language ng kingdom, yung principles ng kingdom, yung lifestyle ng kingdom, ng ating hari, yun po yung i-represent natin. So kung yung lifestyle ni Jesus, magiging ganun din yung lifestyle natin. Ano? Kung ano yung ugali ni Jesus, ganun din yung ugali natin. Kung ano yung language ni Jesus, ganun din yung language natin. Ano? Kaya po, sinasabi natin, Jesus is our main message. Ano? Gusto natin si Jesus yung makita sa atin. Gusto natin si Jesus yung makilala. Gusto natin si Jesus yung matandaan. Gusto natin si Jesus ang maging famous. Gusto natin si Jesus yung ma-promote. Hindi tayo. Hindi pangalan ng church, hindi pangalan ng pastor, hindi pangalan natin. Ano? Hindi tayo yung makilala, sumikat. Si Jesus lang. Sabi mo, si Jesus lang. Jesus lang. Yan. So, ministry, binigyan tayo ng ministry, binigyan tayo ng message, and tayo yung messenger. Sabi mo, ikaw ang messenger. Ikaw ang messenger. Tinitingnan tayo ng mga tao, pinapanood po tayo, pinapakinggan yung sinasabi natin, tinitingnan po kung ginagawa mo ba yung sinasabi mo. Ano? Kasi tayo yung messenger. So last verse natin, Acts chapter 1 verse 8. Sabi ni Jesus dun sa mga disciples niya, wait mo yung Holy Spirit. Ano? Kasi akin na siya sa langit. Sabi niya sa mga disciples niya, wait mo yung Holy Spirit. Sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ano? So
So magiging witness po tayo. Tayo yung magte-testify tungkol kay Jesus. Tayo yung magsasabi sa mga tao tungkol kay Jesus na si Jesus ay Lord, si Jesus ay Diyos, si Jesus ay buhay, si Jesus ay Panginoon. Ano? Si Jesus ang mediator, si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus yung namatay sa cross para bayaran yung mga kasalanan natin. Si Jesus yung nag-reconcile natin kay God. Dahil kay Jesus, hindi na binibilang yung kasalanan natin. Si Jesus yung nagsakripisyo sa cross para mabayaran yung ating mga kasalanan. No? Siya yung nagmahal sa atin. So tayo po yung magte-testify kay Jesus. Pero kailangan po natin Holy Spirit. Sabi sa akin Holy Spirit. Holy Spirit. No? Si Holy Spirit yung mag-empower sa atin. Si Holy Spirit yung magpapabanal sa atin. Si Holy Spirit yung magbabago ng buhay natin. Siya yung gagawa ng mga hindi natin kayang gawin. Ako po nung mahihayin po ako. Hanggang ngayon, mahihayin pa rin ako. Hindi lang halata. Kasi po, because of the Holy Spirit, mahihayin ako, bulol ako. Hanggang ngayon, nabubulol pa rin ako. Kaya ko lang po nagagawa yung mga nagagawa ko ngayon because of the Holy Spirit. Hindi po ako yung magaling. Si Jesus ang magaling. Si Holy Spirit ang magaling. Pero of course, syempre, nag-aaral ako, nagpe-prepare ako, nagre-ready ako, nagre-research ako, binabasa ko yung Bible. Kailangan ko gawin yan. Nagpe-pray din ako. Kailangan ko gawin yan. Pero ginagawa ko pa yun kasi dependent ako sa Lord. Kung ano man yung mga nagagawa po natin, darating po yun tayo, magugulat kayo din mismo magugulat kayo sa sarili. Yung mga, sa tingin nyo hindi nyo kaya gawin, magagawa po ninyo because of the Holy Spirit. Kaya po tayo binigyan ng Holy Spirit para magawa natin yung pinapagawa ng Lord. At ang pinaka-importante po na gagawin natin, i-represent si Jesus. May represent po natin siya in our daily life, sa kahit po naglalaba ka, kahit nag-work ka lang, kahit nag-uurong ka lang, nai-represent mo si Jesus. In everything we do it all for the glory of God. I-represent natin si Jesus, i-share natin yung message ni Jesus, and gawin po natin yung ministry. Ituloy natin yung ministry ni Jesus. Amen po? Sige po, tayo lahat. So, bawat isa po sa atin ay ginawag ng Panginoon para i-represent si Jesus in every area of our life. Sa family, sa work, sa school, sa business. Kahit natutulog ka lang, gusto ng Lord may represent natin siya. Sige po, let's pray. Lord, we just thank you for loving us. Thank you for the favor. Thank you for the blessings. Thank you for dying on the cross for us. Thank you for the blood of Jesus Christ na naglinis sa amin at nagpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, we just pray, bawat isa po sa amin na narito, magkaroon po kami ng deeper understanding, deeper revelation of your love. Makita po namin gano'ng kataas, gano'ng kalalim, gano'ng kalawak yung pag-ibig po ninyo sa amin. At yung love mo, Lord God, as we understand your love, as we experience your love, ito po yung mag-push at mag-compel sa amin para ipakilala ka sa ibang tao. Para ibuka namin yung aming bibig. Para iabot namin yung aming mga kamay. Doon sa mga tao na nangangailangan ng love mo. Use us, Lord. Send us, Lord. Make us better messengers. Baguhin po ninyo kami. Make us the people that you want us to be. Use our voice, use our strength, use our finances, Lord, para po may share ka namin sa ibang tao. Yung mga kapamilya namin, kaibigan namin, schoolmates namin, workmates namin, na hindi ka pa kilala. Use us, Lord, to share the gospel to them. Give us opportunities para po may share ka namin sa kanila. And as we share them, Lord God, as we share you to them, open their hearts, open their minds, give them revelation, reveal yourself to them, Lord God. Bawat isa po sa amin, at sa mga share po namin, cause us, Lord God, na magkaroon po ng totoo at seryosong relationship sa inyo. Na bawat isa po sa amin, in love sa inyo, na hinahanap-hanap namin, Lord God, yung presence mo. Every day, hahanapin namin, Lord God, to talk to you, to hear your voice,
to open the Bible, to read and study your word, to memorize your word. Na bawat araw po, Lord God, mag-follow ka namin, magawa namin yung will mo. Masunod ka namin, Lord God. And pagdating ng time, Lord God, haharap kami sa inyong harapan, marinig po namin yung mga matamis mong salita na sinasabi ko, well done, good and faithful servant. Lord, we just want to honor you. We just want to love you, Lord God. We just want to glorify you. We pray all of this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Sige po, bigyan natin ang pinakalakas na palakpak, Lord. Praise God.